Ako po si Lauro. Ang naranasan ko sa probinsya namin noon ay masasabi kong isang kakaibang pangyayari na habang buhay kong dadalhin sa isip ko. Nagkasakit ang lola ko noon, nanay ng mama ko. Nagkataon na yung tita ko na tanging kasama na lang niya sa buhay ay namatay pa. Kaya ng problema sina mama kung sino na ang makakasama ni lola. Nag-volunteer ako. Total naman ay hindi pa ako makakapasok ng kolehiyo kahit 2 taon na mula nung gumraduate ako sa high school. Pinayagan naman ako ni mama at nangako na kapag nakaluwag-luwag ay papapasukin na niya ako sa kolehiyo. Single parent lang kasi si mama. Nasa kabilang buhay na ang papa ko at 3 kami na anak nila. Excited pa ako noon dahil unang beses ko palang natitira sa probinsya. Hindi naman ako nahirapan sa pag-asikaso kay lola. Kahit may sakit at matanda na ay pilit pa rin niyang ginagawa yung mga gawaing bahay. Mas lalo raw kasi siyang nanghihina kapag nakahiga lang siya o kaya ay nakatunganga. Bali yung gawain ko lang talaga ay painumin siya ng gamot sa tamang oras. Kasi si Lola Esmeralda o Lola Esme kung tawagin nilang lahat doon ay makakalimutin na. Isang beses ay naboring ako. Nagpaalam ako kay Lola Esme na maglalakad-lakad lang saglit sa labas. Pinayagan ako pero binili ng mabuti na huwag gagawi sa ilog. Marami raw engkanto doon. Pinagkibit balikat ko lang ang sinabi ni Lola. Sa isip ko ganun talaga siguro sa probinsya, lalo na yung matatanda. Hindi makamove on sa mga kwentong kababalaghan. Tuloy lang ako sa paglalakad. Hindi ko akalain na nakakainip pala talaga kahit nasa labas ka na ng bahay. Ang tahimik ng paligid. Akala mo walang mga taong nakatira doon. Hanggang sa magawi na nga ako sa ilog na sinasabi ni Lola. Nagdalawang isip din ako. Baka kasi malaman ni Lola na nagpunta ako roon. Mapagalitan pa ako. Baka sabihin sinuway ko yung bilin niya. Pero naisip ko rin sino naman yung magsusumbong. Wala ngang katao-tao roon. Tapos nung makita ko pa yung ilog ay nakakaakit. Parang ang sarap maligo. Hindi na ako nag-alinlangan. Bumaba agad ako at lumusong. Ang sarap ng dampi ng tubig sa mga paa ko. Kaya naengganyo rin akong maligo. Lumangoy ako ng lumangoy. Hindi ko namalayan na may nakatayo na pala roon at nanonood sa akin. Isang magandang dalaga. Bigla tuloy akong nahiya. Hindi ko alam kung bakit kinilabutan din ako. Biglang pumasok sa isip ko na baka engkanto yon. Naalala ko kasi yung sinabi ni Lola na maraming engkanto sa ilog. Pero syempre hindi ako nagpahalata na gano'n ang naisip ko. Inabot niya sa akin yung damit ko. Mukha naman siyang mabait kaya nagpakilala ako sa kanya. Pero siya hindi nagpakilala. Hindi niya sinabi yung pangalan niya. Bawal daw. Kahit ganoon ay nakipagkwentuhan pa rin ako sa kanya. Sinabi niya na doon lang sila sa ilog nakatira. Tinanong ko kung saan doon. Tinuro niya yung isang direksyon. Ang nakita ko sa direksyong tinuro niya ay malaking puno na napapaligiran ng iba't ibang makakapal na halaman. Naisip ko baka sa likod nun. Baka nandoon yung bahay niya. Hindi naman kami matagal nagkwentuhan. Saglit lang yon. Pero pakiramdam ko ang haba na ng napagkwentuhan namin. Para bang ang dami na naming napag-usapan. Pag uwi ko sa bahay ni Lola, nagtaka ako kasi wala akong maalala sa mga napagkwentuhan namin. Inisip ko na lang na sa dami siguro kaya ganoon. Baka nalito na ako. Tinanong ako ni Lola Esme kung saan ako nagpunta. Hindi ko sinabi ang totoo na naligo ako sa ilog. Sigurado akong pagagalitan niya ako. Ang sabi ko na lang nalibang ako sa paglalakad. Tuyo na rin naman yung buhok ko. Kaya walang ebidensyang naligo ako. Mula noon hindi na ako mapakali. Hinahanap-hanap ko yung presensya ng babaeng nakakwentuhan ko sa ilog. Isang araw inutusan ako ni Lola Esme na mag-igib ng tubig doon sa bahay ng kakilala niya. Sa kabilang kanto pa nakatira. Nasira kasi yung puso ni Lola. 2 timba yung dala ko. Nakasalubong ko yung babae. Nginitian ko agad siya tapos binati ko. Nagtaka ako kasi parang hindi niya ako kilala. Napakunot pa yung noo niya na parang tinatanong sa isip kung sino ako.
O kaya ay iniisip kung saan kami nagkakilala. Ako naman nagbaba ng tingin para kasing napahiya ako. Makakalimutin pala yung babaeng yon. Ganun ang tumakbo sa isip ko. Dahil sa nangyaring yon, nakaramdam ako ng inis. Hindi ko alam kung inis sa babae o sa sarili ko. Na ano ba kasi yung inaasahan ko, na magiging kaibigan ko yon at magiging kami. Pero sa totoo lang, nagustuhan ko talaga yung mukha niya. Kaya parang umaasa din ako nun. Simple lang naman yung ganda niya pero nagustuhan ko talaga. Sinundan ko pa siya ng tingin paglampas niya sa akin. Nung medyo nakalayo na siya ay nahuli kong nilingon din niya ako. Pero ganun pa rin yung reaksyon ng mukha niya. Parang nagtataka. Makalipas ang ilang araw, hindi ko napigilan yung sarili ko na bumalik sa ilog. Hinahanap-hanap ko talaga yung babae. Gusto ko siyang makita. Naupo lang muna ako roon at naghintay. Umaasa ako na makikita ko siya ulit. Panay yung tingin ko sa relo ko. Mahigit 1 oras na ako roon pero hindi pa rin siya nagpapakita. Kaya nalungkot ako. Tumayo na ako para umalis na lang. Sabi ko sa sarili ko, babalik na lang ako ng ibang araw. Nagulat ako. Pagtayo ko ay bigla siyang lumitaw mula sa likuran ko. Kaya naman nabuhayan ako ng loob. Yung mata ko parang nagkorting puso. Tapos ayun, naupo kami na magkatabi sa harap ng ilog at nagkwentuhan ulit. Masayang masaya ako na hindi ko maipaliwanag. Yung duda ko nung una na engkanto siya, walang wala na. Nawala na kahit katiting na takot ko sa kanya. Pati yung hindi niya pagpansin sa akin nung nakasalubong ko siya, ay nakalimutan ko na nung kausap ko na siya. Pasipol-sipol pa ako habang pauwi ng bahay. Nagulat lang ako pag uwi ko sa bahay. Hindi ko kasi namalayan na ilang oras na pala akong nawala at si Lola Esme ay alalang-alala na pala sa akin. Nagsorry ako. Nalibangka ako sa pagmamasid sa paligid. Kaya hindi ko namalayan yung paglipas ng oras. Nagduda si Lola na baka raw nagpupunta ako sa ilog. Todo tanggi ako. Ayoko talagang malaman ni Lola Esme ang totoo. Nung araw na yon, nakalusot pa ako sa kanya. Pinaalalahanan lang niya ako na huwag gagawi sa ilog at huwag na rin daw akong aalis ng ganoon katagal. Ayaw niyang nag-aalala siya. Isa pa, mabuti na lang daw at naalala niya ang oras ng pag-inom niya ng gamot. Kaya kahit wala ako ay nakainom siya. Kung hindi niya naalala at wala ako, malamang na nalampasan niya yung pag-inom ng gamot. Parang nakonsensya naman ako. Kaya nangako ako kay Lola na hindi ko na uulitin yung paglabas ng matagal. Nung gabing yun, habang nakahiga na ako sa kama, ay iniisip ko ulit yung magandang babae na ayaw magbigay ng pangalan. Nagtaka naman ako dahil hindi ko na naman maalala yung mga napagkwentuhan namin. Bigla tuloy akong napabalikwas ng bangon. Masyadong mahiwaga yung babaeng yon. O baka naman nag-iingat lang talaga siya sa mga tulad kong bagong salta sa baryo. Araw ng linggo, inutusan ako ni Lola Esme sa palengke. Siya talaga yung gumagawa noon kahit may karamdaman na siya. Yun daw ang pinaka-ehersisyo niya. Kaya lang nung araw na yun ay hindi talaga niya kaya. Masama yung pakiramdam niya. Okay lang naman sa akin, marunong naman akong mamalengke. Sa palengke hindi ko inaasahan na makikita ko roon yung babae. Binati ko uli siya. Siguro naman natatandaan na niya ako dahil 2 beses na kaming nakapagkwentuhan sa ilog. Kaso nung kalabitin ko siya, ganun na naman. Nagtataka na naman yung reaksyon niya. Wala naman akong nakitang kasama niya para sabihing ayaw niyang ipahalata sa kasama niya na magkakilala kami. Sasabihin ko na sana na ako yung kausap niya sa ilog. Kaso bigla niya akong tinalikuran. Nagmamadali siya. Grabe, napakamot na lang ako ng ulo. Napaka mahiwaga talaga ng babaeng yun. Sabi ko sa sarili ko, pag nagkita ulit kami sa ilog, tatanungin ko talaga siya kung bakit niya ako iniiwasan kapag wala kami sa ilog. Nakakapagtaka na kasi. Naisip ko nga rin, hindi kaya may asawa na siya. Kaya takot siyang may makakita sa kanya na may kausap na ibang lalaki.
Pangatlong beses na bumalik ako sa ilog ay nagkita na naman kami ng babae, at tulad nung pangalawang beses ay hindi ko na naman siya nasita tungkol sa pang-iisnab niya sa akin sa palengke. Ewan ko kung bakit nawala sa isip ko. Nauwi na naman kami sa masayang kwentuhan. Sa pagkakatanda ko ay nagtatawanan pa kami. Yung parang sobrang lapit talaga namin sa isa't isa. Sa ikatlong pagkakataon naman na nagkita kami ng hindi sa ilog ay sa tindahan. Nagkasabay kaming bumili. Napansin ko na umiiwas na siya ng tingin sa akin, kaya hindi ako nakatiis. Hinawakan ko siya sa braso at sabi ko, bakit ba pag wala kami sa ilog ay iniiwasan niya ako, na parang hindi kami magkakilala? Pakiramdam ko ay stalker ang tingin niya sa akin. Agad niyang binawi sa akin yung braso niya at sabi ay hindi talaga niya ako kilala. Nagulat ako sa sinabi niya. Papanong hindi ako kilala? 3 beses na nga kaming nagkukwentuhan ng matagal sa ilog. Oo, hindi ko alam yung pangalan niya kasi ayaw niyang sabihin. Pero ako, sinabi ko na sa kanya yung pangalan ko. Kaya papanong mangyayari na hindi niya ako kilala? Sabi niya sa akin, wag na raw akong babalik sa ilog. Baka napapaglaruan lang daw ako ng engkanto doon. Baka ginagaya lang ang imahe niya. Natulala ako at walang masabi. Napaisip din ako sa sinabi niya. Nagulat pa ako nung sigawan ako nung tindera. Paano kanina pa pala niya inaabot sa akin yung sukli ko? Hindi ako makarinig dahil yung isip ko ay nakafocus sa babae habang sinusundan ko siya ng tanaw sa paglalakad niya palayo sa akin. Habang naglalakad na rin ako pabalik sa bahay ni Lola Esme, ay iniisip ko kung posible bang engkanto ang babaeng nakakausap ko sa ilog. Parang hindi naman. Kasi taong-tao talaga siya. Sa anyo at pagsasalita, wala kang mababakas na may pagka-engkanto man lang, kahit konti. Kung sa bagay, hindi ko naman alam ang tunay na anyo ng engkanto. Kinilabutan tuloy ako. Baka tama yung babae. Baka nga engkanto ang nakakausap ko sa ilog. Kaya ganun na lang ang pagtataka niya kapag binabati ko siya. Posible ring tama si Lola Esme na may engkanto nga sa ilog na yon. Binigyan ko ng huling pagkakataon yung sarili ko. Sabi ko kailangan kong makausap ulit yung babae sa ilog. Gusto kong malinawan kung ano ba talaga ang totoo. Kung engkanto ba talaga siya o nagpapanggap lang na hindi kami magkakilala kapag nasa ibang lugar kami. Hinanda ko yung sarili ko na sana hindi ko makalimutan ang gusto kong sabihin. Hindi naman ako nabigong makita siya nung araw na yon. Nakangiti siya sa akin, pero hindi ko nakalimutan ang itatanong ko. Kaya lang nung magsasalita na ako, bigla niya akong pinigilan na magsalita. Sabi niya sasabihin na raw niya ang pangalan niya sa akin kung papayag ako sa gusto niyang mangyari. Tinanong ko kung ano bang gusto niyang mangyari. Nagulat ako nung bigla niya akong halikan. Sa isip ko ay gusto ko siyang pigilan, pero habang tinatangka kong lumayo sa kanya ay lalo naman niyang dinidiinan ng paghalik sa akin. Tapos ilang saglit lang ay parang nadala na rin ako sa halik niya. Naramdaman ko na lang na hinihila niya ako palapit sa ilog nang hindi tinatanggal ang labi niya sa labi ko. Hanggang sa maramdaman ko yung dampi ng tubig sa mga paa ko. Unti-unti kaming lumulusong. Mahigpit yung yakap niya sa akin kahit wala akong balak na tanggalin ang kamay niya sa pagkakayakap sa likod ko. Nagustuhan ko na rin kasi yung ginagawa namin. Nadarang na rin ako sa kanya kaya binigay ko kung ano ang gusto niya. Habang pareho kaming nakalublob sa ilog. Nakakahiya mang aminin pero hindi ko alam kung bakit napakatagal naming matapos nun. Parang paulit-ulit pa naming ginawa. Parang ayaw na niyang bumitaw sa akin. Hanggang sa maramdaman ko na lang na parang may humihila sa akin palayo sa kanya. Nung tinangka kong lumingon ay pinigilan agad niya ako. Hinawakan niya ako sa ulo ko at sabi sa kanya lang daw ako tumingin. Sinunod ko naman siya, pero ilang saglit lang ang lumipas ay naramdaman ko na naman yung puwersa na humihila sa akin palayo sa kanya.
Parang may mga kamay na humahawak sa balikat ko, sa braso ko, sa bewang ko, maging sa mga binti ko para mailayo sa kanya. Hindi ko naman makita dahil pinipigilan niya akong lumingon para makita kung sino ang mga yon. Basta ramdam ko na mga kamay yon. Kapag ganoon ang nangyari, sino ba naman ang hindi makakaramdam ng takot? Siyempre ninervyos ako nun. Kaso hindi ko mapaglabanan ang ginagawa sa akin ng babae. Nakaangat na yung mga paa ko sa ilog. Wala na akong matapakang lupa sa ilalim. Ibig sabihin nasa malalim na bahagi na kami ng ilog. Natakot talaga ako. Pilit na akong kumakawala sa kanya. Pero walang magawa yung pagpupumiglas ko. Iba na yung lakas niya. Kaya sa mga sandaling yon, nasiguro ko nang hindi nga siya tao. Na isa nga siyang engkanto dahil sa lakas niyang yon. Pero nung muling maglapat yung mga labi namin ay ayun na naman. Natangay na naman ako. Nawala na naman ako sa sarili ko. Sa totoo lang ang kasunod nun ay hindi ko na matandaan kung ano pang nangyari. Basta ang alam ko ay may nangyari talaga sa amin ng paulit-ulit sa ilog na yon. Natatandaan ko hanggang ngayon. Kasi matapos ang pangyayaring yon ay nagising na lang ako na nasa loob na ako ng bahay ng lola ko sa kamang tinutulugan ko. Pagmulat ko nga naisip ko na panaginip lang yata ang lahat, na naginip lang yata ako. Pero nung makita ko yung lola kong papalapit sa akin na puno ng pag-aalala, mukhang may kababalaghan nga na nangyari. Sumisigaw ang lola ko. May tinatawag siyang Kadoro at Cecilia at sabi ay gising na raw ako. Nagulat ako nung makita ko yung babae sa ilog na papalapit sa akin, kaya napabangon ako. Kaso nang hihina yung katawan ko. Pinigilan ako ni Lola Esme. Wag muna raw akong tumayo. Yung babae pala ay yung kamukha lang ng babae sa ilog. Ang pangalan pala niya ay Cecilia at anak siya ng albularyong si Kadoro. Nalaman ko na binanggit pala ni Cecilia sa tatay niyang albularyo ang tungkol sa akin, na nakikita ko raw siya sa ilog. Naisip agad ni Kadoro na napaglalaroan ako ng engkantong ilog kung tawagin niya. Ayon kay Kadoro, ang engkantong ilog ay may kakayahang manggaya ng imahe ng ibang tao na alam nilang naninirahan din malapit doon. Ginagawa nila yon para malinlang ang mga tao, para makapang-akit at may maisama sila sa daigdig nila. Ang mga engkantong ilog daw ay pawang kababaihan lang. Wala raw lalaki doon, kaya naghahanap sila ng makakatalik sa ibang lahi. Nang sa gayon ay madagdagan nila ang lahi nila. Kung nagawa ako nitong isama sa daigdig niya, ay tiyak na ako ang magiging palahian nila. Yung tipong lahat daw ng engkanto ron ay kailangan kong maanakan at pakakawalan lang nila ako kapag natapos ko ang misyon ko sa kanila. Kaya lang ang konting oras sa mundo ng mga engkanto ay katumbas ng maraming taon sa atin. Kaya kung mapakawalan man ako, ay tiyak na wala nang makakakilala sa akin dahil napaglipasan na ako ng panahon sa mundo natin. Dagdag pa ni Kadoro, ang mga engkantong ilog kung tawagin ay hindi talaga sa ilog naninirahan, kundi sa mga punong nakatunghay sa ilog. Parang sila lang ang nagsisilbing tagabantay ng ilog, tagahila ng mga tao patungo sa kamatayan sa pamamagitan ng pagkalunod. Naalala ko nung ituro sa akin ng babae yung bahay nila. Puno yung tinuturo niya. Akala ko sa likod no ng bahay nila. Yun pala ay dun mismo sa puno. Napailing na lang ako sa sarili ko. Mabuti na nga lang daw at nabanggit sa kanya ni Cecilia ang nangyayari sa akin. Kaya pinuntahan daw agad nila si Lola Esme para kausapin. Nalaman kasi nila na apo ako ni Lola Esme. Pinagtanong daw nila. At ayun nga, pinuntahan na rin nila ako sa ilog. Ang naabutan daw nila ay nakalusong ako sa ilog na parang may kayakap, pero wala naman daw silang nakikita.
ginawa ni Kadoro ang nalalaman niyang ritual para maagaw ako sa engkanto. Yun pala yung nararamdaman ko na may mga kamay na humihila sa akin. Pinagtutulungan daw talaga nila akong hilahin. Kaya lang kakaiba raw yung bigat ko. Nahirapan sila. Pero sa huli ay nagtagumpay din naman silang mahila ko paahon sa ilog. Tapos yung mga tanod na ang bumuhat sa akin pauwi sa bahay ni Lola. Pag uwi roon ay inorasyonan pa ako ng albularyo. Pagkatapos ay hinintay na lang nila na magising ako. Humingi ako ng tawad kay Lola Esme dahil sa pagsaway ko sa bilin niya. Kaya nangyari sa akin yon. Grabe yung karanasan kong yon. Hindi ko akalain na mai-inlove din lang ako sa isang engkanto pa. Okay na sana at nakilala ko yung tunay na nagmamay-ari ng mukhang yon. Yun nga si Cecilia. Kaya lang hindi na pala ako makakaporma sa kanya kasi may nobyo na pala siya. Pero naging magkaibigan naman kami. Katunayan ay kinuha pa niya akong abay nung kinasal siya. Mga 2 taon mula nang maengkanto ako sa ilog. Ako naman sa ngayon ay may sarili na ring pamilya at dito na ulit ako nakatira sa Maynila. Mga 3 taon na mula nang mamatay si Lola Esme sa sakit niya. Kaya yung bahay niya ay naging bahay bakasyonan na lang namin. Nila mama, mga kapatid ko at yung sarili kong pamilya. Kapag nagbabakasyon kami ron, hindi pwedeng hindi ko maikukwento sa kanila ang nangyari sa akin sa ilog doon. Nakilala din naman ng asawa at mga anak ko si Cecilia na bahagi ng karanasan kong yon. Ninang pa nga siya nung panganay kong anak. Pinagbawalan ko rin ng sino man sa pamilya ko na magpunta sa maengkantong ilog na yon dahil ayokong maulit sa kanila ang nangyari sa akin. Lalo na parehong lalaki ang 2 anak ko. Ako po si Ken. Tulad nyo ay mahilig din sa mga kababalaghan na kwento. Nalaman niya ng tatay ko. Kaya naman isang araw, naupo siya malapit sa tabi ko. At sabi niya ay meron din daw siyang naging karanasan na nakakatakot. Nangyari yon noong 12 years old pa lang siya. Ang pangalan po ng tatay ko ay Cardo. Nakatira sila sa probinsya nang maranasan niya yung kakaibang pangyayari na yon. Bago mangyari yon, ay nagkaroon ng landslide sa lugar kung saan talaga sila nakatira. Isa sa mga bahay na natabunan ng lupa ay yung bahay nila. Kaya wala silang mapagpilian kundi lumipat. Ang tumulong sa kanila na makahanap ng malilipatan ay yung kumpare ng tatay niya. Ito rin ang tumulong sa kanila para makapagpatayo ng maliit na kubo roon. Mabuti na lang daw at napahiram sila ng pera ng lola ni tatay para sa pagsisimula nila ng buhay sa baryo na yon na mas tago at mas maliit kaysa sa dati nilang lugar. Nung mga unang buwan, naging okay naman daw yung pagtira nila. Wala naman naging problema. Medyo malayo sa kanila yung mga kapitbahay. Pero kahit ganoon ay nakakilala pa rin si tatay ng mga kalaro niya. Hanggang isang gabi, bigla na lang naalimpungatan si tatay. Mga bandang 1:00 na raw pala yon ng madaling araw. May narinig kasi siyang parang malakas na tunog ng eroplano. Ang una raw naisip niya ay baka may pabagsak na eroplano. Natakot siya kasi baka mabagsakan yung bahay nila. Kaya dali-dali siyang bumangon mula sa papag. Tinungo niya yung bintana at binuksan yun para dungawin ang kung anuman yung naririnig niya na yon. Pagdungaw niya ay nakakita siya ng sobrang lakas na liwanag. Nagtakip siya ng mata kasi halos masilaw siya. Mabilis niyang sinara yung bintana. Takang-taka siya kung saan nanggaling yung liwanag na yon. Mukhang wala namang bumagsak na eroplano. Hindi pa siya umalis sa tabi ng saradong bintana. Unti-unti niya yung binuksan para sumilip. Pero konting bukas na lang. Kaso yun pa rin ang nakita niya. Yung nakakasilaw na liwanag. Gusto niya sanang malaman kung ano yon. Pero natatakot naman siyang lumabas.
Kinabukasan ay yun agad ang hinanap niya, sa lugar kung saan niya nakita yung liwanag. Pero normal lang ang paligid at wala naman siyang nakitang kakaiba. Yung ganong insidente, ilang beses pang naulit pero hindi niya masabi-sabi sa tatay at nanay niya. Ewan niya kung bakit. Hindi raw niya alam kung bakit sa tuwing sasabihin niya, parang bigla naman niyang nakakalimutan. Parang otomatiko na nawawala sa isip niya kapag tatangkain niyang ikwento sa iba. Binaliwala na lang niya. Nung lumipas na mga araw, hindi na rin niya naisip yun. Kahit maalala pa niya ay hindi na rin niya sinabi sa mga magulang niya. Natuon na sa paglalaro yung isip niya at sa ibang mga bagay. Minsan nakakarinig pa rin daw siya at nagugulat. Ang ginagawa na lang niya ay tinatakpan niya ng unan yung tenga niya. Hindi na siya bumabangon para silipin sa bintana kasi paulit-ulit na lang din naman daw ang eksena. Isang hapon, habang nagmemeryenda si tatay sa tindahan na di kalayuan sa kanila, ay napansin niya yung dalawang lalaki na naglalakad. Napatigil siya sa pagkagat ng tinapay dahil para sa kanya ay kakaiba yung dalawang lalaking dumaan mismo sa harap niya. Pareho ng damit na puti ang mga yon. Pareho ring kalbo at kung hindi siya namamalikmata ay pareho rin ang mga ito na walang tenga. Napasunod talaga ng tingin si tatay. Manghang-mangha siya sa kakaibang itsura ng dalawang lalaki. Kinalabit lang daw siya ng kalaro niyang kadarating lang sa tindahan, kaya naalis ang tingin niya sa dalawang estranghero. Tinanong siya ng kalaro niya kung ano yung tinitignan niya. Nung ituturo na niya yung mga lalaki, bigla namang nawala ang mga yun, kaya napakamot na lang ng ulo si tatay. Pangalawang beses na nakita niya yung ganoong itsura ay nung pauwi na siya. Kagagaling lang niya noon sa kakahuyan. Doon sila tumatambay ng mga kalaro niya. Mag-isa na lang siya nung pauwi. May bitbit pa siyang pinulot niyang sanga at hinahampas-hampas sa mga halamang nadadaanan niya. Nung bigla siyang matigilan, may makakasalubong kasi siya na katulad nung dalawang lalaki. Sa pagkakataong yon, hindi na lang daw dalawa, kundi isang grupo na. Seryoso yung mga mukha nila. Hindi niya nakitang nag-uusap man lang. Basta tuwid lang ang tingin nila sa kalsada at diretso lang ang paglalakad. Natakot si tatay, kaya tumabi siya sa sulok ng kalsada na hindi siya mapapansin. Hindi lang naman daw siya ang tao roon na posibleng makakita sa grupo ng mga kalbo. Meron ding iba tulad ng ali na nagsasampay sa loob ng bakuran, yung matandang lalaki na naghihimas ng manok, at yung bumibili sa tindahan na kapwa niya bata. Pero parang hindi nakikita ng mga ito yung mga kakatwang nilalang na yon na dumaan sa harapan nila. Hindi niya alam kung hindi ba talaga nila nakita o binaliwala lang nila. Nung makalampas na at medyo nakalayo na yung mga lalaki, ay nagmamadali nang tumakbo si tatay pauwi. Hinihingal siya pagdating sa kanila. Tinanong siya ng tatay niya kung anong nangyari sa kanya. Sinabi naman agad ni tatay yung dahilan, na meron siyang kinatatakutan. Sinamantala ni tatay hanggat nasa isip pa niya. Baka raw kasi pati yun ay bigla niyang makalimutan. Kaso nung dinedescribe na niya sa tatay at nanay niya yung itsura ng mga lalaki, bigla namang umulan. Nataranta yung mga magulang niya kasi may mga tumutulo sa bahay nila. Naghagilap pa yung tatay niya ng maipangsasahod sa mga tulo, habang yung nanay naman niya ay nagmamadali namang kinuha yung mga damit sa sampayan. Bigla lang ang ulan na yon, ni hindi man daw dumilim yung langit. Hindi na ulit pinanggit ni tatay sa kanila yung kinukwento niya tungkol sa kakaibang mga lalaki. Dahil sa takot ni tatay sa itsura ng mga kalbong yun, ay nadala niya yon hanggang sa panaginip. Sa panaginip niya ay biglang iniluwa ng liwanag na nakita niya nung madaling araw yung mga lalaki. Tapos hinabol daw siya hanggang sa maabutan siya. Pilit siyang hinihila ng mga ito patungo roon sa nagliliwanag na bagay. Hindi niya alam kung ano yon,
dahil nga hindi niya halos matignan sa sobrang pagkasilaw niya. Sigaw siya ng sigaw sa panaginip niya. Nagpupumiglas siya dahil ayaw niyang sumama sa mga kalbong yun. Buti na lang daw at niyugyug siya ng nanay niya para magising siya. Inabutan siya nito ng tubig at saka tinanong kung ano bang napanaginipan niya. Bakit takot na takot siya? Gustong-gustong ikwento ni tatay sa nanay niya. Kaso parang umurong naman yung dila niya. Hindi siya makapagsalita. Basta ang pakiramdam niya ay pagod na pagod siya sa pagtakbo at takot na takot kahit alam niyang panaginip lang yun. Pagkalipas ng mga araw at medyo nagtagal-tagal na sila roon sa baryo, ay lalo pang dumarami yung mga lalaking walang buhok na kinatatakutan ni tatay. Pero ang pinagtataka niya ay kung bakit hindi ito pansin ng mga residente doon. Kaya pilit na lang din niyang binabaliwala ang mga ito. Kapag nakakakita siya ay pumipikit na lang siya o kaya ay iniiwas niya yung paningin sa kanila. Isang beses habang nakikipaglaro siya ng tagu-taguan sa kakahuyan, may nangyaring hindi niya maipaliwanag. Nung siya na yung taya at nagtakip na ng mga mata sa puno, bumilang siya ng hanggang 10. Pagkatapos niyang magbilang ay luminga siya para hanapin yung mga kalaro niya. Nakakapagtaka raw dahil isa man sa mga ito ay wala siyang nakita. Lahat ng posibleng pagtaguan ay pinuntahan na niya. Sa likod ng mga puno, sa malalagong halaman, at maski nga sa itaas ng puno na madalas ding akyatin ng mga ito, ay wala talaga siyang nakita na kalaro niya. Imposible naman daw na bigla na lang siyang iiwan ng mga ito. Pero dahil lumipas na ang ilang minuto na hindi nagpapakita sa kanya yung mga kalaro niya, ay nagpasya na siyang umuwi na lang din. Kinabukasan nung libre na uli ang oras niya sa paglalaro, ay naisipan niyang puntahan yung mga bahay ng mga kalaro niya. Pero hindi niya sila natagpuan. Ang nakakapagtaka pa raw, nung tinanong niya yung nanay at pati yung tatay ng kalaro niya, parang saglit na natulala ang mga ito at iisa lang ang sinasagot sa kanya. Umalis lang daw yung anak nila. Mga bata pa yung mga kalaro niya. Nasa 10, 9 at 8 ang mga edad. Hindi normal na hindi sila hanapin ng mga magulang nila kapag nawala sila. Pero yung mga magulang ng kalaro niya, parang wala lang sa kanila na nawawala yung mga anak nila. Ilang araw nang hindi niya nakikita yung mga ito. Napapaisip talaga siya kung bakit sabay-sabay na nawawala yung mga kalaro niya. Nabanggit niya yon sa nanay at tatay niya. Pero sabi naman ng mga ito, baka raw hindi lang pinapayagang lumabas kaya hindi niya nakikita. Hindi naman masyadong pansinin ng mga magulang niya ang tungkol doon. Mas nakatuon ang atensyon nila sa mga gawaing bahay. Kasalukuyan kasing nagluluto ng panghapunan ng nanay niya nun at ang tatay niya ay may inaayos na sirang bahagi ng kubo nila. Makalipas ang ika-4 na araw na pagkawala ng mga kalaro niya, naisipan niyang bumalik sa gubat. Ugali na niya na mamulot ng sanga ng kahoy tapos ihahampas-hampas niya sa mga halaman. Hindi naman yung malakas na hampas, para bang nilalaro lang niya yung mga dahon. Nagulat siya nung marinig niya yung tawanan ng mga kalaro niya. Paglingon niya ay nakita niya ang mga ito. Naglalaro gaya ng dati at sinabihan pa raw siya na siya na ang taya. Takang-taka raw si tatay. Tinanong niya sila kung saan sila nanggaling. Bakit sila nawala ng 4 na araw? Nagkatinginan lang yung mga kalaro niya at iisa lang din ang naging sagot nila. Hindi sila nawala o umalis. Parang sila pa yung nagtataka sa tanong ni tatay sa kanila. Hindi makapaniwala si tatay. Ang ginawa niya, hindi muna siya sumali sa kanila. Naupo lang siya sa ilalim ng isang puno. Pinanood lang niya yung paglalaro nila habang yung utak niya ay naguguluhan sa mga nangyayari. Hindi naman siya maaaring magkamali na noong nagtatagu-taguan sila ay literal na nawala ang mga kalaro niya.
at 4 na araw na ang lumipas bago muling nagpakita sa kanya ang mga ito. Doon din sa gubat kung saan sila nagtatagu-taguan nang mawala ang mga ito. Matapos maglaro ay isa-isa nang nag-uwian ang mga kalaro ni tatay na parang normal na araw lang yon. Si tatay naman, sumunod na lang din siya. Naglakad na siya pauwi sa kanila na iniisip pa rin ang mga nangyari nung nakaraang araw. Pagdating sa kanila ay sinabi niya sa mga magulang na nakita na ulit yung mga kalaro niya. Nagkatinginan lang yung nanay at tatay niya, tapos bumalik na ulit sa mga gawain nila. Kinabahan na naman tuloy si tatay. Baka raw pati yung mga magulang niya ay may kakaiba na rin. Nung gabing yun, hindi siya makatulog. Laman ng isip niya yung eksena nung masaya silang naglalaro ng mga kapwa niya bata sa gubat ng tagu-taguan. Tapos bigla ulit mawawala ang mga ito tulad ng nangyari. Paulit-ulit yun sa utak niya hanggang sa makatulog na lang siya. Hindi alam ni tatay kung ilang minuto pa lang siyang nakakatulog nung bigla siyang maalimpungatan. Sa muling pagkakataon ay narinig na naman niya yung malakas na tunog ng animo pagbagsak ng eroplano. Magtatakip na lang ulit sana siya ng tenga pero hindi niya matiis. Para bang may kung anong puwersa ang humahatak sa kanya na bumangon at tignan yon. Lumapit siya sa bintana at sumilip. Inaasahan na niya na makakakita na naman siya ng nakakasilaw na liwanag. Pero sa pagkakataong yun, ang nakita niya ay ang kinatatakutan niyang mga kalbo na mga nakasuot ng puting damit. Ang totoo raw ay hindi na matiyak ni tatay kung lahat ba yun ay lalaki o baka may babae rin na hindi lang niya pansin. Dahil nga pare-pareho namang wala silang buhok. Kung titignan kasi yung mukha ng iba, parang mukha ng babae. Hindi rin niya mapagbasihan ng dibdib dahil maluwag yung mga suot nila. Nanginginig na dahan-dahang sinara ni tatay yung maliit na bintana. Paano'y nakapalibot sa kubo nila ang mga yon. Nagtataka siya kung anong pakay sa kanila ng mga ito. Baka kukunin din siya tulad ng mga kalaro niya. Naisip niya na baka ang mga ito nga ang kumuha at nagbalik sa mga kalaro niya. Nanlaki yung mga mata ni tatay nung makitang kumilos ang mga ito palapit sa kubo nila. Kahit nangangatog ang tuhod ni tatay sa takot, gumapang daw siya papunta sa higaan ng mga magulang niya para gisingin sila. Maingat na maingat ang ginawa niyang paggapang at panay din ang lingon niya sa pinto. Baka kasi biglang bumukas yun at atakihin na lang sila ng mga kalbo. Nung sa wakas ay makalapit na siya sa mga magulang, agad niyang ginising ang mga ito para ituro sana yung mga nakita niya sa labas ng bintana. Mabilis namang nagising ang mga magulang niya, pero nung ituturo na niya yung bintana ay biglang sumakit yung ulo niya at mabilis din niyang nakalimutan kung ano ba yung meron sa labas ng bintana na kinatatakutan niya. Sabi ng nanay niya ay bumalik na siya sa pagtulog at baka raw nananaginip lang siya. Si tatay hindi makapaniwala na parang nablangko ang utak niya. Dali-dali niyang pinuntahan yung bintana at binuksan yun. Wala naman siyang nakita kundi ang madilim na paligid sa labas at hindi talaga niya maalala nung mga sandaling yun kung ano ba talaga ang nakita niya. Kinabukasan paggising ni tatay, bigla na lang pumasok ulit sa isip niya yung mga nangyari. Natakot siya na mangyari ulit ang pagbablangko ng isip niya, kaya kumuha siya ng papel at sinulat ang mga naaalala niya. Isang umaga raw, inutusan si tatay ng nanay niya na bumili sa tindahan. Nung pabalik na siya ng kubo nila, ay naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Paglingon niya, nanlaki yung ulo niya nung makita niyang yung mga kinatatakutan niya yon. May mga tao rin naman sa paligid, mga kapitbahay nila, pero parang wala raw nakikita ang mga ito.
Parang siya lang ang nakakakita sa mga kalbong nilalang na yon. Paano niya susubukang humingi ng tulong kung siya lang ang nakakakita? Kaya ang ginawa na lang niya, sa halip na tawagin ang atensyon ng mga kababaryo niya, ay kumaripas na siya ng takbo pa uwi sa kanila. Nagmamadali niyang sinara yung pinto, tapos kinuha niya yung papel na pinagsulatan niya ng mga naranasan niya dahil nag-alala siya na baka makalimutan na naman niya ang mga yon. Pagkatapos niyang isulat yon, ay nilapitan niya yung nanay at tatay niya para sabihin ang nangyari. Nakita niya sila na nag-iimpake ng mga damit at gamit nila. Nung malingunan siya ng mga ito, ay sinabihan siya ng tatay niya na tumulong sa pag-iimpake. Nagtaka siya. Tinanong niya kung anong nangyayari. Bakit sila aalis? At saan sila pupunta? Basta raw, kailangan na nilang umalis sa lugar na yon. Dapat daw ay hindi na sila abutan ng isa pang gabi roon. Hindi na nag-usisa si tatay kasi gusto na rin naman talaga niyang umalis sa lugar na yon dahil natatakot na siya sa mga nangyayari. Nahihirapan siyang ipaliwanag maski sa sarili niya. Madali naman silang nakapag-impake kasi konti lang talaga yung mga gamit nila. Yung mga hindi kakasya sa mga bag nila ay iniwan na lang nila. Nung palabas na sila ng bahay, ay sinabihan siya ng tatay niya na huwag magpahalatang natatakot at kumilos lang ng normal. Yun naman ang ginawa niya. Yung mga nadaanan nilang mga kapitbahay, parang baliwala lang kahit makita silang paalis. Ni walang nagtanong kung saan sila pupunta. Para bang may sariling mundo ang mga ito. Tapos wala silang nakikitang nag-uusap na parang sa normal na magkakapitbahay. Hinala ni tatay ay may kumokontrol sa utak ng mga residente doon. Ewan lang daw niya doon sa mga bata kasi normal namang nakipaglaro sa kanya yung mga yon nung bagong lipat pa lang sila. Ang hindi lang naging normal ay nung mawala ang mga ito ng 4 na araw. Yung mga matatanda ay tipong paulit-ulit lang ang ginagawa nilang pagkilos pero wala sa loob nila. Para daw bang de-remote ang mga tao roon. Hinala lang naman yon ni tatay kasi nga nahihiwagaan talaga siya sa mga kilos nila. Lalong-lalo na dun sa mga kalbo. Hindi ordinaryo yung mga itsura nila. Ang totoo, nag-aalala pa nga si tatay na makasalubong nila yung mga kalbong yon habang palabas sila sa baryo. Baka raw pigilan sila o kung anong gawin sa kanila. Kaya naman hindi niya maiwasan na kabahan at maging malikot ang mga mata sa paglinga. Pero awa naman daw ng Diyos ay maayos silang nakaalis sa lugar na yon. Nilakad lang nila yon palabas. Wala kasing pumapasok na sasakyan sa loob ng baryo. Yun nga ang isa pang nakakapagtaka. Maluwang naman daw yung kalsada ng baryo at hindi malubak kahit lupa yung daan. Pero walang pumapasok na pampasaherong sasakyan. Lumipat ng ibang probinsya sina tatay, yung medyo malayo doon kasi natatakot pa rin sila. Baka raw masundan sila. Nung nasa ibang lugar na sila, noon lang daw pinagtapat ng tatay niya na hindi lang pala siya ang nakakaranas ng mga kakatwa, kundi pati rin silang mga magulang niya. Ayaw lang daw sabihin sa kanya nung una kasi baka matakot siya. Tulad nung nakakasilaw na liwanag, yung mga nilalang na kalbo. At pati yung nagbablangko ang isip nila. Yun bang nakakalimutan nila ang ilang nangyayari at nakikita nila. Babalik sa isip nila saglit tapos makakalimutan ulit. Hindi talaga normal. Sabi ng tatay niya, kung nagtagal-tagal pa sila sa baryong yon, ay baka matulad sila sa mga residente na parang wala sa mga sarili. Parang may kumukontrol. Tinanong ko si tatay kung kamusta naman kaya ngayon ang baryong yon. Sabi niya wala na raw siyang balita. Yung kumpare ng tatay niya na tumulong sa kanilang makatira doon, mula nang tulungan sila ay hindi na nila nakita. Hindi nila alam kung anong nangyari doon. Sabi ni tatay, kung mabibigyan daw siya ng pagkakataon, ay hinding-hindi na siya babalik doon.
Alam ko pong lahat tayo ay naranasan ng makipagsapalaran sa buhay. Yung tipong nawawalan ka na ng pag-asa dahil hirap ka na nga sa paghahanap ng trabaho. Hindi mo pa kasundo yung nag-iisang kapatid mo na tanging kasama mo sa buhay. Ako oo, at yan ang naging dahilan kung bakit nagdesisyon ako noon na tumira sa tita ko sa probinsya. Ako po si Edmar. Maikwento ko lang sana sa inyo yung naging karanasan ko sa paglipat ko roon. Nakakalungkot na mahirap ipaliwanag pero idedetalye ko na lang para maintindihan nyo. Ang nangyari po kasi mula nang mamatay ang mga magulang namin ay hindi na talaga kami nagkasundo ng ate Edna ko. Dalawa lang kaming magkapatid. Palibhasa ay nakatapos siya ng pag-aaral at ako ay hindi. Dahil hindi nga ako nakatapos kaya nahirapan talaga akong maghanap ng trabaho na gusto ko. Kaya naman para matakasan ang buhay sa Maynila ay nagpunta ako sa tita ko sa probinsya. Naisip ko na baka nandoon ang swerte ko. Baka doon ay magbago ang buhay ko. Nung unang dating ko roon, mukhang sinuswerte talaga ako. Paano ba naman? Nakakita agad ako ng dalawang babae na hindi naman kagandahan pero sa katawan naman bumawi. Ang sisexy at mukhang maalaga sila sa katawan. Tapos yung tingin nila sa akin para bang gwapong-gwapo sila sa akin. Parang nakakita sila ng artista. Kaya naman paglakad ko sa harap nila ay taas noo ako. Yabang na yabang yung pakiramdam ko. Nilingon ko pa nga sila. Paglingon ko, nakasunod pa rin sila ng tingin sa akin. Mukhang natipuhan talaga nila ako. Napapangiti na lang tuloy ako sa sarili ko nun. Sa isip ko, siguro walang pogi sa lugar na yon. Naikwento ko yon kay Tita Karen. Sabi ko magaganda pala yung mga chicks sa lugar nila. Sabi naman ni Tita, trabaho raw ang hanapin ko doon at hindi babae. Matagal na sina Tita sa lugar. Yung asawa niya ay nasa abroad at wala pa silang anak. May kumakalat daw na balita na ang lugar na yon ay napasok ng isang kulto. Wala pa namang ebidensya kaya hindi pa mapatunayan. Pero mag-ingat din daw ako. Dahil kahit hindi pa yun napapatunayan, ay posible pa ring totoo. Dahil may mga taga-baryong nakakapansin na dumarami ang mga dayo sa kanila. Natawa na lang ako sa sinabi ni Tita Karen. Porke ba may mga dayo ay meron na agad kulto? Tulad ko na isang dayo, pwede pala akong mapaghinalaan na miyembro ng kulto. Basta, yan lang ang nasabi ni Tita. Mahirap ipaliwanag. Pagkatapos kong kumain, nagpaalam ako kay Tita na kung pwede maglibot-libot lang muna. Pinayagan naman niya ako, basta wag lang daw akong masyadong lalayo at baka maligaw ako. Nakaramdam ako ng konting pagkadismaya kasi wala akong ibang makita sa paligid kundi mga puno at layo-layong kabahayan. Hanggang sa magawi ako sa parang gubat. Nilibot ko yung paningin ko roon pero wala rin naman akong makitang kakaiba at huni lang din ng ibon ang naririnig ko. Hindi ako nature lover kaya nagpasya akong babalik na lang sa bahay ni Tita. Patalikod na ako nung makarinig ako ng mga pagdaing. Hinanap ko kung saan yun nanggagaling. Nakita ko naman sa likod ng isang puno. Nakaupo roon ng isang babae na hawak at tinitignan ng paa niya habang nakangiwi sa sakit. Agad ko siyang nilapitan. Inalam ko kung anong nangyari. Sabi niya natapilok daw siya. Sobrang sakit ng paa niya. Hindi siya makalakad. Tinignan ko yung mukha ng babae. Simple lang yung ganda. Tapos yung katawan niya, lumitaw yung kaseksihan dahil sa suot niya na hapit na bestida. Napansin ko rin na makinis yung kutis. Ako na mismo yung nag-alok ng tulong. Mukhang duda yung tingin niya sa akin pero sabi ko wag siyang mag-alala. Marunong ako. Baka may naipit lang kakong ugat sa paa niya. Alam kong nag-aalinlangan siya pero sa huli ay nagtiwala pa rin siya sa akin. Konting himas-himas lang ay umukay agad yung paa ng babae. Kaya nagpasalamat siya sa akin. Sinamantala ko na yung pagkakataon. Nagpakilala ako sa kanya
At siya naman ay nakilala ko sa pangalang Glenda. Nagkakwentuhan kami ng konti. Wala naman siyang gaanong binigay na impormasyon tungkol sa sarili niya, maliban sa pangalan at kung saan siya nakatira. Mangunguha lang daw dapat siya ng mga kahoy na panggagatong nang matapilok siya. Ako naman nagpa-impress. Sabi ko naboboring na ako sa Maynila, kaya nagbakasyon muna ako sa tita ko. Maganda ka ako yung trabaho ko doon. Kahit ang totoo ay wala akong trabaho. Nagulat ako nung sabihin niya sa akin kung pwede ko raw ba siyang ipasan kahit hanggang buka na lang. Namamanhid pa rin daw kasi yung paa niya. Masakit pa raw ng konti. Sino ba namang makakatanggi? Siyempre, oo agad ako. Ikaw ba naman ang magpasan ng babaeng maganda at sexy? Habang pasan ko siya ay nahahawakan ko yung makinis niyang hita. Pero parang baliwala naman sa kanya yun. Nakakapit siya ng mahigpit sa akin. Yung kamay niya sumasagi sa dibdib ko. Para tuloy akong nakukuryente. Tulad ng sinabi niya ay ibinaba ko siya sa bukana ng gubat. Bago kami maghiwalay, tinanong niya ako kung kailan ulit ako pupunta roon. Ang sagot ko kung kailan ulit siya pupunta. Sabihan niya lang ako, darating ulit ako. Ngiti na lang ang tinugon niya sa sinabi ko. Tapos naglakad na siya palayo. Medyo nagtaka ako at napakamot ng ulo. Kasi nung hinatid ko siya ng tingin ay mukhang hindi naman talaga masakit yung paa niya. Tuwid na tuwid siyang maglakad at medyo mabilis pa nga. Naisip ko tuloy mukhang nadiskartehan lang niya ako para makilala ako at makapasan pa sa akin. Pero ayos lang, gusto ko naman yun. Masaya akong umuwi ng bahay ni tita. Pagdating ko sinundan niya ako ng tingin. Napansin kasi niya na nakangiti ako. Bakit daw? Sabi ko nakakita kasi ako ng magandang dalaga sa kakahuyan. Glenda yung pangalan. Pinaalalahanan ulit niya ako. Huwag daw akong basta-basta magtitiwala. Isa pa sa tagal niya sa lugar na yon ay wala siyang kakilala na nagngangalang Glenda. Baka raw dayo lang yon. Sabi ko hindi naman siguro miyembro ng kulto si Glenda. Tapos binanggit na rin sa akin ni tita na isasama niya ako sa bukid na pag-aari ng kamag-anak din namin. Habang wala pa raw akong nakikitang trabaho na gusto ko, ay pwede akong umextra sa bukid para kahit papano ay may sarili akong panggastos kung may gusto akong bilhin. Okay naman sa akin yung ideya ni tita, pero mas umuuko pa sa isip ko yung muka at katawan ni Glenda. Parang nanabik ako na makita siya ulit. Mula nga noon ay naging madalas na yung pagkikita namin ni Glenda sa gubat. Nung una ay puro kwentuhan lang talaga kami. Minsan napapadampi yung kamay ko sa hita niya. Siya naman sa balikat ko. Para bang nagpapakiramdaman pa kami. Sabi ko sa sarili ko, ilang araw pa at makukuha ko na yung babaeng ito. Kami kasing mga lalaki, ramdam namin kung bibigay ang babae o hindi. Sa mga tingin at galawan ni Glenda, alam ko na agad na gusto rin niya ako. Kaya naman yung atensyon ko ay sa kanya lang nakafocus at hindi sa trabaho sa bukid. Nung sunod na pagkikita namin ay naglakad-lakad kami ni Glenda hanggang sa makarating kami sa Talahiban. Nagulat ako nung siya pa mismo yung nagsabi sa akin na gusto raw niyang may mangyari sa amin. Pinagpawisan ako ng malapot pero hindi na ako nagpakipot pa. Sinunggaban ko agad yung palay. Saksi yung matataas na damo sa paligid namin. Nung magsabong kami ni Glenda, kung nauubos yung bango sa pag-amoy lang, ay tiyak na naubos ko na yung sa kanya. Nung makarinig kami ng kaluskos, ay nagmamadali kaming nagbihis. Sinenyasan ko siya na huwag maingay. May mga papadaan na grupo ng mga kababaihan. Nagtaka ako kasi para silang wala sa mga sarili. Sinundan ko ng tingin hanggang sa makalayo yung mga yon. Tinanong ko si Glenda kung kilala ba niya ang mga yon. Umiling lang siya. Masayang masaya ako sa nangyari sa amin ni Glenda. Nasundan pa yon ng ilang beses. Tuwing magkikita kami ay ginagawa namin yon. Nilihim ko na lang kay Tita Karen kasi baka mapagalitan lang ako.
Hanggang isang araw, naglalakad ako noon papuntang bukid. Nung makasalubong ko si Glenda, may kasabay siyang lalaki. Nagulat ako kasi nakahawak siya sa braso nung lalaki. Yung akala ko kami ng dalawa. Kahit walang formal na pag-uusap sa kung anong meron sa amin, basta alam ko, kami na. Kasi nga ilang beses nang may nangyari sa amin. Tapos makikita ko siya na may kasamang iba. Hindi naman siya nagulat nung makita ako. Ngumiti pa nga siya. Pinauna na niyang maglakad yung kasama niyang lalaki. At nung tanungin ko siya kung sino yung kasama niya, ay proud pa niyang sinabi na asawa niya yon. Napakunot yung noo ko. May asawa na pala siya. Kung ganun, ano yung nangyari sa amin? Sabi niya wag daw akong mag-alala. Okay lang daw yon. Galit na galit ako nun, kaya tinalikuran ko siya. Ayoko na sana siyang makita. Magkahalo yung galit at takot ko rin na malaman ng asawa niya ang tungkol sa aming dalawa. Kaya lang, hindi siya maalis sa isip ko. Gustong gusto ko yung ginagawa naming pagtatalik. Hinahanap-hanap ko siya. Naalala ko yung sinabi niya na okay lang daw yun. Kaya sabi ko sa sarili ko, sa susunod na magkita kami, hindi ko na siya iiwasan. Nagulat pa nga ako nung isang araw ay sinabi ng tita ko na may naghahanap sa akin. Si Glenda raw. Napabalikwas ako ng bangon. Hinarap ko siya. Inaaya niya ako na magpunta sa bahay nila. Nagdalawang isip ako kasi baka patibong yon. Baka kung anong gawin sa akin ng asawa niya. Pero sabi niya relax lang ako. Siya raw ang bahala sa akin. Hindi ko sinabi kay tita yung totoo na may asawa na si Glenda. Ewan ko ba, pakiramdam ko noon na humaling na talaga ako sa kanya. Kaya kahit natatakot ako ay parang naging sunod-sunuran na lang ako. Pagdating namin sa bahay nila, nakita kong nakaupo yung asawa niya sa sala at nagbabasa ng libro. Sobra yung kabog ng dibdib ko. Ni hindi man lang kami nito tinignan. Ewan ko kung hindi ba kami namalayan o ano. Hindi naman siya bulag o bingi. Tinangka kong umatras sa sobrang nerbiyos. Pero pinigilan ako ni Glenda. Hinawakan ako ng mahigpit sa kamay at dumiretso kami sa mismong silid nila. Nilak ni Glenda yung pinto at agad niyang sinimulan yung pang-aakit sa akin para gawin ulit yung ginagawa namin sa gubat at talahiban. Tinulak niya ako sa kama. Tapos ay isa-isa niyang inalis yung suot niyang damit. Magmula sa pang-itaas hanggang sa pang-ibaba. At saka siya umibabaw sa akin. May kakaibang nangyari nun. Nung malapit na kami sa rurok ay biglang nag-iba yung tingin ko kay Glenda. Parang naging mukha ng demonyo. Siyempre natakot ako. Nanghilabot ako. Pero dahil nasa rurok na nga kami, kaya hindi ko na rin napigilan. Napapikit na lang ako at pagdilat ko ay yung magandang mukha na ni Glenda ang nakita ko. Kaya naisip ko baka namalikmata lang ako kanina. Hindi ako makapaniwala na nagawa namin yun kahit nasa labas lang ng silid yung asawa niya. Pagkatapos namin ay lumabas na kami ng silid. Napahinto ako sa paglalakad nung biglang lumingon yung asawa niya. At tinignan ako. Hindi ako makahinga sa nerbiyos. Sabi ni Glenda sa asawa niya, ihahatid lang daw ako sa labas. Tumango lang yung asawa niya at lumabas na kami. Wala akong masabi nun. Natulala na lang ako sa mga nangyayari. Parang okay lang sa asawa niya na may kalaguyo siya. Nung nasa labas na kami, inimbitahan ako ni Glenda na sumali sa relihiyon nila. Hindi ko na lang babanggitin kung anong pangalan ng sinabi niya. Hindi naman kilala, basta yun daw ang relihiyon nila. Hindi naman ako relihiyosong tao, ni hindi nga ako nagsisimba noon, kaya tumanggi ako. Kaso sabi niya, kung hindi raw ako sasapi, ay hindi na ulit siya makikipagkita sa akin. Kasalukuyan akong nababaliw sa kanya, kaya napilitan akong umuo. Kinabukasan din ay sinama niya ako sa isang pagtitipon. Doon din yon sa baryo, pero tingin ko liblib na bahagi na.
Doon din kami dumaan kung saan dumaan yung mga nakita naming babae sa talahiban. Isang malaking bahay na yari sa kahoy. Saradong sarado. Maraming tao sa loob. Magkabukod ng upuan yung mga babae at mga lalaki. Napansin ko lang na yung mga babae ay iisa ang hubog ng katawan nila. Lahat parang alagang-alaga, pati mga kutis nila. May isang dalaga roon na panay ang tingin sa akin. Kinindatan pa nga ako. Napansin ko rin na wala akong nakitang bata, kaya nagtataka ako kung ano bang klaseng relihiyon yun. Wala ring mga santo o kahit na ano sa altar nila. Binulong sa akin ni Glenda na hindi talaga magkakaroon ng bata roon dahil lahat silang kababaihan doon ay hindi nag-aanak. Hindi raw yun pinahihintulutan sa relihiyon nila. Mag-uusisa pa sana ako pero sinabihan na ako ni Glenda na manahimik dahil mag-uumpisa na raw ang pastor nila. Matapos yung pagtitipon ay sinubukan ko rin na makipag-usap sa iba pang miyembro. Doon sa pagtitipong yun, nakilala ko si Hana. Kusa siyang lumapit sa akin at nagpahiwatig na para bang gusto niya ako. Sa isip-isip ko, ang swerte ko naman. Bata pa si Hana. Nasa 19 years old yata. Ako naman ay 24 na. Pero mukhang interesado talaga siya sa akin. Inimbitahan niya ako sa bahay nila. Birthday daw niya sa susunod na araw. Nung mga panahon na yon, pilyo pa talaga ako sa babae. Kaya hindi ko tinanggihan si Hana. Hindi ko na lang sinabi kay Glenda. Baka kasi magselos. Natuwa ako nung ipakilala niya ako sa mga magulang niya. Kumain kami ng pansit tapos inabutan niya ako ng inumin. Maya-maya ay lumabas ng bahay yung mga magulang niya. Naiwan kaming dalawa roon ni Hana. Nandoon lang kami sa kusina. Napalunok ako nung biglang dumantay yung kamay niya sa hita ko. Tapos pinisil-pisil yun. Napatingin ako sa kanya. Nakatitig siya sa akin. Sabay basa ng labi. Tinanong niya ako kung gusto ko raw ba siyang makatalik. Hindi pa ako nakakasagot ay bigla na niya akong hinalikan. Kaya ayun at hindi na rin ako pumalag. Maganda rin naman si Hana at sexy tulad ni Glenda. Hindi ko na inalintana kung madatnan man kami ng mga magulang niya. Nung malapit na ako sa dulo, namalikmata na naman ako. Nakita ko na naman yung demonyong muka gaya nung nakita ko kay Glenda nung magkatalik kami. Aalisin ko na sana yung sarili ko dahil natakot ako. Pero pinigilan ako ni Hana. Ayaw ata niyang mabitin kaya pumikit na lang ako ulit. At tinapos ko yung sinimulan naming dalawa. Nung mairaos namin ang sandaling yon, ay nasa labas lang pala talaga yung mga magulang niya. Nakaupo lang sila sa harap ng bahay na para bang sinadya lang na bigyan kami ng pagkakataon ng anak nila. Nagpaalam na ako at nagmamadaling umalis. Habang naglalakad pa uwi, ay palaisipan sa akin yung demonyong mukha na nakita ko. Pareho kina Glenda at Hana. Dahil sa iniisip ko nga ang tungkol sa mukha ng demonyo, ay hindi ko napansin yung matandang lalaki na nakasalubong ko. Nagkabanggaan kami. Humingi naman agad ako ng paumanhin. Tapos sabi niya sa akin, ako raw yung nakita niyang kasama ni Glenda nung isang araw at nung isa pang dalaga. Ang tinutukoy siguro niya ay si Hana. Mag-ingat daw ako. Nahiwagaan ako sa sinabi niya, kaya nag-usisa ako. Sabi nung matanda, ang mga babaeng yun ay miyembro ng lihim na kulto sa lugar nila. Ginagamit ang mga babaeng miyembro para makapang-akit ng mga lalaki na maging kasapi ng kulto. Kapag naakit daw ako, ang mangyayari ay kung ilang babae ang nagamit ko sa mga miyembro, ay ganun din ang bilang ng kukunin sa pamilya ko bilang kapalit. Medyo nalito ako sa sinabi ng matanda. Dagdag pa niya, ang mga babaeng nagiging miyembro ng kulto na yon ay hindi pinapayagang magkaanak dahil hindi maaaring masira ang katawan nila.
na siyang ginagamit na pang-akit sa mga kalalakihan na sumapi sa kanila. Ang kulto daw na yon ay pinamumunuan ng demonyo, kaya ang mga miyembro ay nasa ilalim na ng kapangyarihan nito. Mas mabuti raw kung lalayo ako sa lugar na yon hanggat may pagkakataon pa. Pagkasabi noon ay luminga yung matanda at nagmamadali nang naglakad palayo sa akin. Nung makauwi na ako sa bahay ni Tita Karen, nagulat ako kasi nadatnan ko roon si Ate Edna. Akala ko sinusundo na niya ako, pero hindi pala. Nagpunta siya roon dahil lagi raw niya akong napapanaginipan at hinihikayat na sumali sa isang kulto. Interesado raw siya kaya nagpunta siya agad doon. Tapos maging si Tita Karen ay ganoon din ang sinasabi. Nagbago na yung pananaw niya tungkol sa kulto. Napapanaginipan din daw ako tulad ng panaginip ni ate. Nataranta ako. Naalala ko yung sinabi ng matandang lalaki na kung ilan ang nakatalik ko sa mga miyembro ng kulto ay yun din ang bilang ng kukunin sa pamilya ko. Sinabi ko yun kina ate at tita. Pinaliwanag kong mabuti. Napilitan din akong ipagtapat sa kanila yung tungkol kina Glenda at Hana, ang ginagawa ng mga babae na nakikipagtalik sa iba't ibang lalaki para makapanghikayat ng kasapi at ang mukha ng demonyo. Pero hindi ko sila nakumbinsi. Desidido talaga sila na sumapi sa kulto. Hinanap ko yung matandang lalaki na nagsabi sa akin. Pinagtanong ko siya pero hindi ko na siya nakita. Walang makapagsabi kung saan siya nakatira. Pakiwari ko noon, lahat ng mapagtanungan ko ay kasapi na ng kulto. Ayaw nila na matuntun ko yung matanda. Sina ate at tita, tulad na rin sila ng mga babaeng dumaan sa talahiban nung nagtatalik kami roon ni Glenda. Parang mga wala sa sarili. Baka nasa ilalim na rin sila ng hipnotismo ng demonyo at ako ang may kasalanan noon. Para akong mababaliw dahil hindi ko alam kung paano sila ililigtas. Ayokong maging katulad sila ng mga babaeng yon, pero wala akong maisip na paraan. Nung tinangka kong magpunta ulit sa pagtitipon para pauwiin sina ate at tita, ay nag-iiba na rin ang pakiramdam ko. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na maakit sa mga babae roon. Kaya tingin ko, nasa ilalim na rin ako ng kapangyarihan ng demonyong pinuno ng kulto na yon. Sinubukan kong ayain sina ate at tita na lumuwas na kami ng Maynila. Pero ayaw nilang sumama at nagalit pa sila sa akin. Bago pa ako tuluyang mabaliw sa nangyayari sa amin, ay pinilit ko na lang na makaalis doon mag-isa. Bumalik ako ng Maynila at habang nasa bus ay umiiyak talaga ako. Sinisisi ko ang sarili ko sa nangyari sa ate at tita ko. Wala na akong nabalitaan sa kanila mula nang mangyari yon. Hindi na bumalik si ate sa Maynila at lahat ng nangyaring yon ay kasalanan ko. Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Batiin ko lang po ng happy birthday ngayon po yan, May 20, si Ma'am Joanne Ted. Pinapabati po siya ni Sir Vic Enciso, isa po sa mga narrator natin sa Ambar. Muli po, happy birthday sa iyo Ma'am Joanne Ted. Anyways, yan lang po ang episode natin para sa araw na ito mga kapasta. Muli po, ako po si Neb Quero, magandang gabi po sa inyong lahat.